Ganon. Alright guys, so dapat our part 2 at the height of Basyang. Oh, di ba kayo kay Basyang? Dirigin mo ni Agi. I guess in the previous drive, you've seen us cross Colon. Lapang mas Colon ba eh? Yung kayo. Ay, dili Colon. Dito sa mga Bonifacio to, nagbaha. Oh, diba? Nang-avoid lang yun mga, basta na yung flooded portions of Cebu. Dili na malikayan na naa. Downtown ka, mga passengers na stranded. Hopefully makasakay na sila, but wala na, yun lang naman trabaho. Work was stopped earlier at 2. But on this drive, we're gonna talk about later. Maagi ta dito carbon. Diba? Kasi I have a lot of videos about carbon. Sarado din guys. It's Friday, Santo Niño. So we just, man, I think I'm starting uploading mga updates sa Cebu in carbon market development. Mga natong storyahan today, we are gonna talk about carbon because traditionally we all, when we say carbon, it's the cheapest place to buy veggies, to buy goods, mga pitsi-pitsi lang, basta magpalit kag utan, even karne. The cheapest dito na carbon. The cheapest part would be carbon. The cheapest one ba. And gani mo ni appeal silang development. This is the Puso Village, although this one's owned by the CPA na, but really more part ni sa whole development sa carbon na bagay. Connected man sila diri. Unahan is sa parking building na, then tay once carbon na ang development sa carbon, and they intend to finish the main building. Di ba? Mali ako opinion doon. The main building in this year karon, di ba? And come to think of it, there's a lawsuit right now. Nakikibaha dali hinay lang ta, but there's a lawsuit by Tomas Osmeña sa tabandam dali, tas wala kay mulo kuan man ni gamay. Sa baha, yawa kita mengikan ni baha na. Diba? Nagkang nga Sam sa baha, and we're riding a green GSM na ni Sam sa baha. Okay, guys. Maunit ang butso, so dili ni siya as kuan, except kay kung sudla ng tubig da yan. Limaho lang yan kuan ulapok, pero muna na yan kuan, ang nindot lang habog manigamay. Traffic here is light. Diba? Light. Di na mo yung moderate light. Wala. Milagroso. Milagro ba na ingani ang traffic because maulagi wala may trabaho mga tao. Although karating uli na wala lang yung mga tao. So far day itong bail gikan sa Ayala na 120. 34 na mag-ura ni Kuan, 1350 man matako eh. But yes, muna ang kuan na to is carbon development. Mahuman ako no ang first building sa 2026. It's actually a 5-story building. Ang first 2 stories, ang lower ground ug upper ground, it's gonna be, what you call it, ang market na di ginaput the wet market and itong mga utan o mga buwak. Diba? It will transfer there. It will be transferred there. Diba? So bawal ko na to dali. And that's a nice thing about it na kuan ba na i-modernize ko na, but man ito ilalis lang na privatize ba. I think ang ingon lang kanina sa Cebu 2 World, it's naagyapunta ng vendors and the rates, ang ilang abang ba, it's always gonna be following the market code of Cebu City. So dili mo increase unless ipa-increasean sa konseho. Mauna, for now it's 850 per square. I think kung dako na gamay, kasi mahimo nag 21 pohon, but still kung 2 by 2, still just gonna be 84 pesos a day.
So wala ko rin kuan. Dili sila appeal lang sa concession that they can't collect more than the market rate. Oh, di ba? Yan na yun. Ang ikaduha, they're gonna pay the government mga 50 million annually. Oh, imagine 50 million annually, pero marang dako, kapurang nagamay yung 50 million. Maybe one question ni Tomas kay he's saying that's disadvantageous to the city, but dapat i-compare na sa pila ang collection karon, pila ang masapi sa gobyerno karon, mag 50 million. Oh, di ba kay kung sa market kuan lang, basta taripa lang, ang mga ticket lang, umabot mag 50 million a year na, then I think tinuod sa na parang ako na merit ng disadvantageous ng 50 million rin lang ibayad kinabuhan. Pero kung if it's substantially bigger ng 50 million, mana may increase mo na every na to 10% per unsa na, per 10 years pa na, or unsa na ilang i-evaluate. Pero mga akong punto lang ana na they have to i-check yung ina. I mean, we want it above board, but also we want it fair to the city and the taxpayers of the city. Diba? Pero mga nakusa na sila gastos ilang development, mag-imo plus building, pag-improve sa drainage, mga materials recovery facility, daghan ang kuan. Nagkasang nagasto ng Megawide or Cebu to World. So mga i-balance yun na. I think utubag na lang ang mga abogado, pero ako lang punto tingayan is dapat paspasan yun ang trabaho, because the only way na mapakita na nila ba na the concept is good, maayo ang ilang tumong, is to really finish the project. Kung nakatiwangwang lang na kung tanaw na to ang interim building lang tanaw na to, or the state of carbon now, already kita kaingo na nabago ba, kita kaingo na world class. So I've seen their presentation, their PowerPoints, their VR show, but the only kuhan ako is ilang ko man nun. Diba? It's unfair sa sige mo kuhan diha, yawa ninyo hinay inyong trabaho. Diba? So I want this, program ko na i-improve ang markets, make markets more, let's say, can even be tourist friendly, or at least di ka mawaw na yung mga tao mo ato dito. O, di ba? Pwede yun mangumpra, pwede mangumpra ang kuhan. Pero wala na, dapat ang presyo carbon yapon, kay kaning carbon para manis katawhan. Kaya itong mga dato, pwede naman sila mag-grocery ba, pwede naman sila mag-mall ba, pwede naman Cosmare Luisa, pwede man kung mag-rustans pa, pwede na lang ko diyas Gaisano, diyas may streetscapes. So, kaya ang mga kuhan, mga kabus, ang mga tag-iyag karinderya, di ba yan magsalig sa carbon town. So parang hopefully ilan ang tiwason, and hopefully palagi the vendors should need hub spots. So we deserve a better market, and a nice market, but also the market in the end is all about price. Diba? So nindot pa nilang plano, I've seen it, mga cold storage facilities, mga butcher area, but in the end, ang pag-execute na lang, ang pagtiwas o ang pag-manage and I think they have a good track record man, so they were the ones who built the world-class airport. So thank you so much for watching, guys. Nana ko diri sa mua and bye.